Magluluto tayo ng pansit bihon. Ayan, binabad ko pala sa tubig yung bihon para medyo lumambot siya. Kasi 'di ba pag matigas sobrang maano sa tubig. Ayan, ganyan yung texture niya. Dapat ganyan lang, huwag masyadong yung latana. Ayan, start na tayo. Siyempre, painitin natin yung kaldero natin bago lagyan ng mantika. Ayan, unahin natin yung bawang, syempre. Sunod natin yung sibuyas. Sinunod ko na yung karneng baboy. Kasi di ba yung karneng baboy medyo matagal maluto, kaya inuna ko siyang ilagay. Yan, halo-haloin ko muna. Yan. Tapos tinakpan ko muna mga ilang minutes para medyo maluto yung karneng baboy sa mahina lang na apoy. Yan. Halo-halo muna, baka masunog. Tapos tinakpan ko ulit para kasi medyo matigas pa. Ayan. Yun o, medyo matigas pa yung karne. Kaya ayan, tinakpan ko siya ulit. Ayan na. Check ko na naman siya kung medyo naluto na ba yung karneng baboy. Tapos medyo luto na, medyo lumambot ng kunti. Nilagay ko na sinunod ko na yung manok. Ako kasi pag nagpapansit, gusto ko may manok tsaka may pork. Kasi masarap yung lasa niya. Lalo na pag may hipon, mas masarap. Tinakpan ko ulit siya para medyo maluto talaga yung manok. Ayan. Ayan, halo-halo. Check kung luto na ba yung manok. Medyo luto na. Ayan. Ayan, nilagyan ko na siya ng toyo. Dato puti yung ginamit ko. Tinansya ko lang, tapos nilagay ko yung ginisa mix para mas malasa yung karni natin. Ayan, paminta. Kung wala kayong ginisa mix, pwede naman Knorr cubes, 2 piraso. Masarap sana pag patis yan, kaso wala akong patis, asin na lang. Tapos tinakpan para medyo pag kumulo, mahalo lahat ng mga pinaglalagay ko. Yan, open na naman ako. Hinahalo ko na naman siya. Yan. Pagkatapos kong haluin, naglagay na ako ng tubig. Yung tubig ko dito is 600 ml. Medyo kunting tubig lang tayo kasi 'di ba binabad ko na yung bihon kanina. Medyo malambot na, mabilis na lang maluto. Yan. Sa medium fire ko siya
sinet para medyo tama lang yung kulo. Tapos ayan, naglagay ulit ako ng asin kasi medyo matabang. Tinikman ko siya kanina, matabang pa. Hinahalo-halo ko lang siya guys kasi mabilis makasunog yung induction namin. Kaya maya-maya nag-check ako. Kaya yung ginagawa ko, nag-slow fire na lang ako. Ayan, medyo lalagay na ako ng carrots. Yung carrots inuna ko kasi medyo matigas-tigas yung carrots. Yan, hinahalo-halo ko. Tapos pagkatapos nyan, tinikman ko. Ayan, ginamitan ko ng kutsara kasi syempre hindi pwedeng ididiretso natin yung kutsara dyan sa niluto natin at maraming kakain. Sinunod ko na yung bagyo beans. Tapos yung cabbage para hindi masyadong malata. Kaya hinuhuli ko sila. Ayan, halo-halo, halo-halo. After kong haluin, nilagay ko na yung bihon. Ayan. Nilagay ko na siya. Ayan, nakahalo, halo-halo. Nagkumuha na rin ako ng tinidor para hindi siya magdikit-dikit. Alam mo yung pagsubo na square pa din yung pansit mo. Kaya ginamitan ko ng tinidor para maghiwa-hiwalay sila. Ayan. Halo. Ayan. Sa slow fire ko lang siya sinit yung fire niya para hindi siya masunog yung ilalim. Ayan. Tapos after nyan, tinakpan ko. Hinayaan ko muna mga 1 to 2 minutes sa slow fire. Pinaka slow fire talaga siya. Para pag open mo mamaya, pagkuha mo, hindi siya madikit. Ayan. Ayan na, luto na. Luto na siya. Ayan, kasi ako gusto ko kumain ng pansit na sobrang init pa. Kaya ako, kakain na. Kain tayo. Sarap kaya pag medyo umuusok pa yung pansit, nakakainin. Don't forget to like and subscribe para updated kayo sa aking lutong bahay. Thanks for watching.